with me. Sa pagtitiwala, number 1, dapat matagal ko nang kilala. 2, approve ng mga pinagkakatiwalaan ko. 3, hindi ako binibigo. Parang Loviscol. Laging reseta ng doktor ko sa ubo. Kaya buo ang tiwala ko sa Loviscol. I've discovered na pwedeng mas sumarap ang buhay. That life is better kung nice and slow. I've discovered how to stop and smell the new improved Greenwich Baked Macaroni Supreme. Ngayon, may crisp parmesan, mozzarella at cheddar cheese topping. Meatier pa at may special herb taste. I've discovered how lucky I am to discover Greenwich New Baked Macaroni Supreme. Kayo, what have you discovered today? Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Simula na ng Sunday viewing habit ng mga kabataang Pilipino. Ito ang Aghamin Natin, starring with Albert Roberto, Paula Napolets, at ako, your host, John Paul Ebare. Sa makabagong mundo ng agham at teknolohiya, makakatulong ba kaya ang AI sa atin? Ito ay ating alamin sa isang special documentary tungkol sa kaibigan o banta ba ang AI sa ating kinabukasan. May bagong transfer sa classroom. Hindi tao, walang uniform at hindi kailangan mag-review. Pero kaya niyang sagutan lahat ng assignments mo. Sino siya? AI or Artificial Intelligence. Ito ang teknolohiyang gumagaya sa talino ng tao. Kaya nitong gawin ang essays, assignment, at mga project mo. Pero kung titignan natin, okay ba to? Isa sa mga benepisyo ng AI ay mas mapapadali ang pag-access ng impormasyon at mas makakatulong sa pagbuo ng mga malikhaing ideya. Ngunit isa sa mga malalaking suliranin ng AI ay ang pagkawala ng academic integrity. Ito ang masyadong pagdepende sa mga ibinibigay na impormasyon ng AI. Nawawalan na ng critical thinking ang mga mag-aaral dahil dito. Hindi kailangan i-ban ang AI, ngunit kailangan ng mga academic institution katulad na lamang na Arellano University na gumawa ng konkretong solusyon patungkol dito. Ang unang solusyon ay ang paggawa ng tamang guidelines sa paggamit nito. Halimbawa na lamang, pwede ito sa brainstorming o pagkuha ng idea, ngunit sa pagpasa ng mga final research ay bawal ito, sapagkat kapag may gabay, hindi ito maaabuso. Ang pangalawang solusyon ay ang paggawa ng AI disclosure section, na kung saan ihahayag ng estudyante kung saan parte siya gumamit ng AI at anong klase ng AI ang ginamit nito. Ito ay nagpropromote ng transparency at honesty. At panghuling solusyon naman ay ang paggawa ng AI use seminar, na kung saan papalawakin ang kaalaman ng mga guro at estudyante sa tamang paggamit ng AI. Ang AI parang kaklase mong matalino. Pwedeng makatulong, pero huwag mo hakaksan. Gamitin mo ito bilang gabay, hindi kapalit ang sariling sikap. AI in education, bestie mo kung tama ang gamit, pero toxic pag inabuso. Sa huli, ang tunay na talino, hindi galing sa AI kundi sa'yo.